Good day mga kalangga. Welcome to our YouTube channel ICT TV. If you are new to our channel, please don't forget to subscribe. Today po, ang ating pag-uusapan ay paano po tayo makaka-access doon sa ating admin portal account gamit po yung ating school Office 365 account. Una po, we will go to our domain, theoffice.com. Alright, so pagkatapos tayo po ay mag-login. Mag-sign in po tayo gamit ang ating School Office 365. So first, yung ating school ID. For example, 303179 at yung domain natin, yung deped.gov.ph. At click next. Pagkatapos ay ilagay ang ating password. Click yes. Yes, yes, yes. And then, tada! Nandito na po tayo sa ating Office 365 School account. Alright, so first po ay puntahan natin yung ating Outlook account. Click yung app ng Outlook at it will open another window para po doon natin i-access yung message po sa inbox natin, yung learner.accounts@deped.gov.ph na pinadala po ng Central Office para po sa atin. Alright, so andito na po yung message ng DepEd Central Office. Ito po may instruction dito kung saan po may mga link na nakalagay kung saan po we can access our learner credentials. Andito po yung link at yung instruction po ay andito din. Alright, so paano po ba ma-access to? Basahin muna natin yung message po ng Central Office. Sabi ng Central Office, Hello School Head and School ICT Coordinator. The Department of Education continues with its aim of improving governance by providing tools that promote a culture of collaboration and communication and improve performance of tasks. With this, guidelines on the use of and administration of Office 365 for education are hereby disseminated. So, yung policy or memorandum ay dito po. When you click this one, it will open another window. Alright. At nandito po yung memorandum at yung guide po na naka-PowerPoint presentation. Okay, balikan natin yung inbox. At ang sabi po dito, all learners in your school based on the LIS as of December 2020 and LESF as of August 2020 have been issued Microsoft 365 for education accounts. So their accounts credentials, username, and password. Nandito po yung username and password can be accessed through this link. Ito po yung learner credentials. So gamit po yung ating School Office 365 account. Hindi po yung may region na may R7-2 or R7-1 or anong region po kayo. Yun lang pong school ID at deped.gov.ph po. Yun po yung gamitin natin na Office 365 account para po ma-access yung learner credentials. When you click this link, it will open another window. Alright? And, tadaan! Yes, yes, yes! At makikita natin yung ating Excel file naman po. Kanina ay PowerPoint, yung sa presentation on how to use and how to distribute the Office 365. Dito naman po ay yung link. Andito po yung lahat po ng list of names, password, and username po ng ating mga bata. Okay? So when you click this one, it will open another window and you can now see yun, September 21 po, ito po yung last year. At ito po yung updated or latest po na naisali na po yung mga na-enroll po sa LIS. Alright, when you click this one noong April 23, ay makikita po natin ang mga names po ng ating mga bata tsaka yung mga temporary password nila. Alright, so I will not show this one to you, of course. At makikita nyo po dyan yon, yung mga account nila na nakalagay na yung password tsaka username. Alright, so once you access it using your
Yon, yung Office 365 school account. At sabi dito, please ensure that this data be kept confidential and shared only with the concerned account user owners, their parents, and or their section advisors. So yung parents po at yung advisor po ang ating bibigyan. Meron po silang pipirmahan po na EULA. Ito po yung agreement, no? End user agreement. Okay? So be advised that students must activate their Microsoft 365 for Education accounts and set up self-service password reset. Tandaan po, very important po to once you set up your account, especially sa mga bata natin. Let's teach this one to our students. Sabi po dito, students must activate their Microsoft 365 for Education accounts. Ito po yung una. It's a must. No? Yung bata talaga ang mag-activate o yung parent niya, i-activate niya gamit yung temporary password. And may po dito, ito yung pinaka-importante. Yung isi-set up po yung self-service password reset o yung SSPR. Ito po yung kung nalimutan natin yung password, nalimutan ng bata, nalimutan ng parent, nalimutan ng teacher, kahit yung account ng teacher, nalimutan. Kung nakapag-set up tayo ng self-service password reset ay walang problema po dahil we can recover right there and then yung ating password gamit ng yung ating mga email ad or yung cellphone number or through question and answer. Alright, so this one po, the instructions can be found in this link. Andito po yung instruction how to set up our self-service password reset. When you click this one, lahat po ay nandito. Yon. Ito po yung memo, tsaka ito po yung guide. Alright, yung ating accessing your Office 365 Microsoft accounts, student view. Alright, so nandito po yan. So balikan natin yung instruction. Sabi dito, resetting of learner accounts can be accessed through the admin portal. Ipagpalagay na lang natin po, hindi nakapag-set up ng self-service password reset. Ipagpalagay lang natin, pero kailangan talaga turuan natin sila mag-set up ng self-service password reset. Kasi para na po, hindi na po tayo mahirapan pa na mag-reset ng maraming accounts na nalimutan nila. Alright? So, kung gayon, may mga, lang po to, case-to-case basis, ganito po yung gagawin natin. Pasok po tayo doon sa ating admin portal. Dito na po yung tayo na yung magre-reset, tayo na yung mag-change ng password. Alright? Pasok lang po tayo dito sa admin.microsoft.com. Again, admin.microsoft.com. Alright, so your division IT officer will provide technical assistance on this matter. Okay, so this video will teach you already how to do that. So, ito po yung nasa ibaba. To access po yung credentials ng learners. Again, pag learners credentials po, ito po yung link na nandito sa itaas. Huwag po yung region na may region. Huwag po yung gamitin yung r7-2.depe.gov.ph. Yun lang pong school ID at depe.gov.ph. Ito po yung nasa ibaba. Example po, username, school ID, tapos yung domain at depe.gov.ph. Alright? So, that's for learner credentials. Alright? So, may ginawa pong OneDrive link po ang ating IT officer. It might be kinonsolidate na niya lahat po ng mga school files po, yung mga learner credentials po ng mga schools para po ay madali na lang i-access ng mga ICT coordinator. However po, mas mabuting tayo po ay nakaka-access doon sa ating learner credentials. Kasi po pag may mga updates, tayo po ay makakapag-update din ng mga learner credentials. Alright? Yung mga account na hindi nabigay. Gamit po tong account na nasa itaas, yung walang region na extension. To access naman po yung admin portal, ito po yung gagamitin natin kung saan po tayo magre-reset ng mga accounts o ng learners. So, ito po yung account. Ito na po yung may regional extension. Yung 303179 at r7-2.depe.gov.ph
PH. Alright? So, ipapakita natin yan mamaya. So, do not share the username and password with anyone. So, tandaan po, paalalahanan po ang ating mga bata, magulang at guro na huwag i-share po ang username and password with anyone. So, yung matatanggap nila na password ay temporary. Kailangan po nilang, i-activate yon para po magkaroon sila ng permanent password. However, again nga, pag nalimutan, walang problema dahil po, they can set up yung self-service password reset. Ulitin ko po ha, they have the power to reset their own password in case nalimutan nila. Okay, pag yung last resort talaga, pag hindi na talaga nila naaalala, yung admin portal po yung gagawa, yung ICT coordinator na po, no? So, ito lang po ang ating tandaan, mga ICT coordinator, let's push this one, let's advocate po this one na gagawa yung mga guro, kahit yung mga magulang at mga bata ng SSPR. Ano nga ba yung SSPR? Self-Service Password Reset. Alright, so let's try nga. Pasukin natin yung admin.microsoft.com. Puntahan nga natin yung admin.microsoft.com. Alright, so copy-paste po yung admin.microsoft.com. Tapos, punta po tayo doon. Yon. Dahil po nakapag-register yung ating account doon sa ating walang extension ng region po. So, kung kaya, ito lang po yung makikita natin. Dahil po, ito lang po yung ginamit. Your account, ito po yung account, 303170@deped.gov.ph doesn't have permission to view or manage this page in Microsoft 365 Admin Center. So, kung kaya, ang kailangan pong gawin ay mag-sign out and switch. Alright? Click sign out and switch. Alright, so hang on. We are signing you out. Alright, so andito na po. Nag-sign out na po tayo. So, magsa-sign in na po tayo ngayon sa ating account po for the admin portal. So, ito po yung ginamit natin kanina. Ngayon po, punta po tayo doon sa admin portal gamit yung ating Office 365 account na may extension ng region. Kung anong region po kayo, region 6, region 7, 8, 9, 10. Alright, tingnan po natin, 303179. Okay, at, lagay natin yung R7, dahil taga region 7 po ako, .deped.gov.ph. Alright, so, at click next. Ayun. Re-enter password and click sign in. Alright, so, andito na po, ipapakita yung dashboard ng ating admin portal kung saan po, dito po tayo ay makakapag-reset ng mga accounts ng ating mga students. Ito po, welcome to the Microsoft 365 Admin Center. Your users o yung mga bata, view users accounts and reset password. Pag nakita nyo po ba yung 3 dots, yung ellipsis, dito po ilalagay nyo yung mouse cursor ninyo. Yun, lalabas po yung my key. Yun. Nandito po yung susi po kung saan tayo makakapag-reset. Pag na-click nyo yan, dito po sa kabila, sa right side, may lalabas po na yun. Reset password. Automatically created password. Require this user to change their password when they first sign in. So, ganun lang po. So, click lang po yung reset password. Pwede din ninyong email the sign-in info to me. Pwede din ganun. Pero ito na po yung naka-default at gagawin na lang natin is reset password. Alright? Sana po ay natulungan kayo sa tutorial video na ito. Kung kayo po ay bago lamang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa ICT TV para po sa ating mga kaguruan, mag-aaral at magulang po ngayong pandemya na ating matutulungan po kung saan kinakailangan pong tayo magtulungan para po ay sa kaikauna ng bayan. Sulong Edukalidad. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa aming tutorial video. Alright, so mga kalangga, paalam hanggang sa muli. Thank you. Yes.